Alam niyo ho, huwag kayong masabik sa mabuting balita kung ang pinapangaral ng salita ng Diyos ay hindi si Jesus. Si Jesus ang mabuting balita, wala ng iba. Si Joshua, kung bakit siya guminhawa at nagtagumpay, hindi dahil binasa niya lang ang salita ng Diyos. Kaya nagtagumpay at naging mayaman si Joshua, napagpala si Joshua, kasi lahat ng nabasa niyang utos ng Diyos, tinupad niya. Mga kapatid, may utos ang Diyos specifically na pag once na ginawa natin, mayroon siyang advantage para mapagpala tayo. Amen? Matthew 6:33, anong sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33? But seek ye first. Alam niyo, sa totoo lang, gustong-gusto natin lagi mapagpala ng Panginoon. Pero ang tanong, una ba lagi si Lord sa lahat ng bagay? Alam niyo ho, mas maganda ho pa rin encounter yung ikaw mismo naranasan mo yung Diyos na pinag-aaralan natin. Amen po ba? Di ba, ang sarap sa pakiramdam, ay yung, ano ba yung si Jesus? Ano ba yung pinakwento ng Panginoon? Pag hindi mo kilala personal si Jesus Christ, mananatili lang kwento sa iyo si Jesus. Pero the moment na na-encounter mo siya, the moment na nagkaroon kayo ng personal encounter kay Jesus, ito mga taga-Berean, personal encounter nila kay Jesus dahil sa Biblia. Amen o? Hindi mo mapapakinggan ng Biblia kung walang magtuturo. Pangalawa, kung hindi mo babasahin. Maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, Christian kung tawagin, isang pamilya kung tawagin, pero sorry sa word, mga Kristiyano, pero sila nag-aaway-away. Ang mga taga-Berean, noong nakilala nila si Pablo, nakilala nila si Silas at mga disipulo, hindi nila itinuring na iba sila. Kaya nung dumating ng mga kalaban nila Pablo, number 1 silang tagapagligtas ng mga disipulo. Mga kapatid, tayo daw mo bilang isang pamilya, ang number 1, mag-iingatan. Mga taga-Berea, nung narinig nila papunta mga kalaban ni Pablo, sila ho ang number 1 na nag-initiate para ho ipagtanggol at para ho hindi masaktan si Pablo. Mga kapatid, sa buhay natin bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, protektahan mo yung katabi mo. Dahil yan ay pamilya natin. Amen po ba? Mga kapatid, tayo ho ay mga Kristiyano. Pag nakarinig ka ng mga bagay na alam mong ikinasisira ng isang mong kapatiran, kung nandun ka, ikaw yung kailangan magprotekta sa kapatid na yun. Tandaan, hindi tayo naging Kristiyano para lang sa wala. Amen po ba? Pastor, Kristiyano ako. Kapatid, yung pagiging Kristiyano, hindi ka naging Kristiyano para wala lang. Sabi dito, tayo'y naging mga Kristiyano upang ipakita at ibahagi sa iba ang liwanag ng kaligtasan na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang number 1. At maging halimbawa sa mga tao tulad ng ginawa ng mananampalataya sa Berea. Mga kapatid, yung mga taga-Berea, pinakita nila na eager silang makinig ng salita ng Diyos, willing sila makinig ng salita ng Diyos, at ang pinakalas, willing sila protektahan ang mga Kristiyano sa kanilang bayan. Yung ilaw, yung patuto, yung halimbawang daladala natin, kailangan yun yung maipasa natin. Yun yung maipakita natin. Tularan natin ho ang mga taga-Berea. Ano ho? Sabi dito, be always willing to receive the word of God. Lagi ho tayo maging willing mo na tanggapin ang salita ng Diyos. Kung gusto mo lumago, ikaw mismo araw-araw magbasa ng Biblia. Kaya ho maging willing tayo tanggapin ang salita ng Diyos. Be eager to hear the teachings of God's servant. Alam niyo ho, huwag niyo nang tingnan yung preacher. Tingnan niyo na lang yung daladalang message ng preacher. Kasi hindi mahalaga yung preacher. Ano mahalaga? Yung message ng preacher na galing sa salita ng Panginoon. Okay? Be open-minded to the gospel of Jesus Christ. Lagi natin buksan ang ating kaisipan, ang ating puso sa mabuting balita ni Jesus. Always examine what you heard. Then lastly, sabi dito, protect and guard your brothers and sisters in Christ.